Yo mga kaballers, and today pag-uusapan natin ang isang seryosong issue sa NBA. Hindi ito tungkol sa trades or hindi rin tungkol sa highlights, kundi tungkol sa sports betting at kung paano ito naapektuhan ng mga NBA player mismo. Alam nyo naman, habang lumalaki ang mundo ng online at legal betting sa basketball, mas marami ring players ang nakakaranas ng harassment, toxic messages at minsan pati death threats mula sa mga fans na natalo sa pustahan. Grabe, diba? Kaya i-breakdown natin kung ano ba talaga ang nangyayari, sino ang mga involved at ano ang aksyon ng NBA para dito. Unang-una, kailangan nating maintindihan na ang sports betting sa US ay sobrang lumaki nitong mga nakaraang taon. Dati, limited lang ito sa ilang lugar, pero ngayon ay legal na sa maraming states at billions of dollars ang umiikot kada season. Grabe, no? Syempre, kasama sa growth na ito ay yung mas maraming fans na tumataya hindi lang sa resulta ng game, kundi pati sa player props. Like ilang points ang nagawa niya, ilang rebounds, or ilang assist ng isang player. Kaya kapag natalo sila sa bet, ang unang napagbubuntunan nila ng galit yung mismong players. Hindi na healthy kasi instead of enjoying the game, yung iba nakafocus na lang kung kikita ba sila or malulugi. Recently, lumabas ang mga reports na maraming NBA players nakakatanggap ng sobrang daming hate messages online. May mga death threats pa nga at kung anong-anong mga masasakit na salita. Si Michael Porter Jr. openly nagsabi na sobrang lala na ng situation at tingin niya it's only going to get worse. Ibig sabihin, kung hindi ito ma-address ng NBA, mas titindi pa yung pressure at harassment na mararanasan ng mga players. Ganon din si Kendrick Perkins, the former NBA player at analyst na ngayon. Nagbigay siya ng babala na hindi na dapat binabaliwala itong ganitong issue kasi yung mental health ng mga players mismo ang nakasalalay nga dito. Dagdag pa dyan, may kaso si Jontay Porter na nasangkot sa betting scandal. Nahuli siyang may kaugnayan sa irregular betting activities at dahil doon, naban siya ng NBA. Ang nangyari kay Jontay, nagpalala lang ng perception ng iba na pwede maapektuhan ng sugal ang integridad ng laro. Kaya lalo tuloy dumami yung fans na galit at sobrang invested emotionally at financially sa resulta ng mga games. Hindi rin naman nagbingi-bingihan ng NBA dito. Si Commissioner Adam Silver mismo nagsalita na at inamin niya na seryoso ang problemang ito. Ayon sa kanya, kailangan nilang i-review ang existing policies ng liga pagdating sa sports betting. Kasama dito yung mga player safeguards, monitoring ng betting activities at baka pati pagtutok sa mga platforms na ginagamit ng fans para mangharas ng players. Kasi isipin nyo mga ballers, trabaho ng mga players ang maglaro, magbigay ng entertainment at i-represent ang team nila. Pero hindi kasama sa trabaho nila yung tanggapin ng threats at insults dahil lang natalo yung pustahan ng isang tao. Sports will always be unpredictable. Kahit best team ka pa, kahit superstar ang lineup mo, laging may chance na matalo. Yun nga ang beauty ng basketball. Pero kung gagamitin ito ng iba para lang magalit at manakot dahil lugi sa sugal, sobrang mali na yon. So ang big question is, ano sa tingin nyo? Dapat bang higpitan ng NBA yung rules pagdating sa sports betting o dapat bang ilagay na lang sa fans ang full responsibility kung paano nila i-handle ang sarili nilang bets? Ang totoo, parehong importante. Kailangan ng mas matibay na policies mula sa NBA para maprotektahan ng players. Pero kailangan din ng accountability sa fans. Kasi kung pipilitin natin gawing parang investment ang panonood ng basketball, nawawala yung essence ng laro bilang entertainment at sports. So, ano opinion nyo dito mga kaballers? Drop your thoughts sa comment section below. At kung gusto nyo laging updated about basketball, don't forget to like and subscribe. Thank you for watching. God bless.